Hello, Aries! Happy birthday! At salamat sa pagbisita dito. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising sign and Venus love reading para sa sign ng Aries. Kunin niyo lamang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon niyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaring ang susunod na reading ang siyang makakarelate tayo, so subscribe lamang po tayo para maabutan natin ang pag-upload ng bagong reading. So, pwede din na merong isang mensahe para sa isang card, yun ang makaka-relate tayo. O pwede din na yung oracle card sa dulo, siya ang doon tayo makaka-relate. Pero yun, meron at meron tayong mapupulot dito na makakatulong sa ating sitwasyon. Okay, may pinaplano, lahat ng ginagawa mo, Aris, nagiging successful ka. So, kung ano man itong binabalak mo ngayon, magiging successful ka. Pero, ingat ka lang, tingin ko, may imbitasyon dito si universe na wag ka maging bossy. Kung meron kang kailangang hingin na kooperasyon mula sa iyong partner, um, ialalahanin mo rin kung ano yung concern nila. Alalahanin mo rin yung approach nila, yung diskarte nila, yung opinion nila, yung suggestion nila para maisakatuparan ang gusto mo mangyari. Kasi nasa manifesting space ka, birthday mo pa, Aries. So, kung ano man yung wish mo at gusto mong aksyonan this month, magiging matagumpay ito. Yun nga lang merong siguro yung paraan ng pagkakasabi mo, yung diskarte mo para isa katuparan yun, doon tayo medyo delix. Doon tayo kinakailangang ayusin ng konti dahil ang Queen of Wands na reverse, ayan, ay may sa demanding, may sa bossy na enerhiya. Ikaw yan, obviously. Wands pa, kasi fire sign yan. Five of Cups reverse, maaaring merong hindi magandang ganap na nangyari in the most recent past at nananatili kang positibo. Nananatili kang nakafocus doon sa kung ano na lang yung natira. For the, maaari din na, alam mo yon na 180 degrees yung nakikita ko dito. Halimbawa, isang mabigat na pangyayari ang nangyari in the most recent past. Maaaring iba sa inyo namatayan. Condolence po. Maaari din yung iba sa inyo ay nawalan ng karelasyon. Pwedeng ganun, death of a relationship. Pero I feel like with the Five of Cups here na reversed, meron pang parang nagfo-focus ka dun sa brighter side of the story, nagfo-focus ka dun sa ano pa yung possibility, ano pa yung pwedeng maiayos, ano pa yung pwedeng solusyonan. So, with the devil here, ingat ka na mag-give in ka sa some sort of addiction. So, yung iba sa inyo, maaaring kaka-break nyo lang, no? At ikaw ito nagpaplano na i-win back yung person o yung tao o yung ex mo na yan, most recent ex mo. Meron kang tinatry na i-win back, meron kang kinao-obsessan siguro na tao o pasadyang hindi mo lang kaya na wala siya. Ingat ka na nanggagaling ito sa manipulation, nanggagaling ito sa addiction, sa obsession. May soul contract pa na hindi pa fully natatapos. Siguro wala pa kayong closure o siguro meron kayong shared na supling, meron kayong anak at hindi nyo pa napagdedesisyonan kung paano yung kustodiya ng bata. Kung ikaw ay cross-watcher, kung ano man ang binabalak ni Aris, like ilalaban niya yung custody ng bata, malaki ang chance na gagawin niya ang lahat ng kaya niyang gawin. Everything in his or her power para makuha yung gusto niya. At mukhang magtatagumpay siya. Kung ikaw naman si Aris, maganda na may positive outlook ka sa buhay. Pero yun nga, katulad ng sabi ko kanina, kung ito ay gagawin mo sa paraan ng dahas, o gagawin mo sa paraan na gusto mo ikaw lang ang masusunod, o pwedeng imamanipulate mo yung sitwasyon para lang maging pabor sa'yo, ingat ka kasi baka maaaring magiging successful ka, pero may karma. What goes up comes down. Must come down. Ito yan. It's a law of karma. Tandaan mo yan. So,
Maaaring may intense na pagpaplano na, may intense na may plano may matinding pagpaplano at alam ni Aries na magiging successful siya dun sa plano na yon. Maganda na nakafocus ka dun sa bright side, nakafocus ka dun sa positive lang. Pero kung ito ay nanggagaling out of obsession, out of parang spite na iniwan ka, na pag-iwanan ka, o parang FOMO, kung nanggagaling yun sa FOMO, failure of missing out, kung nanggagaling yun doon, ingat ka kasi may balik yon. Merong kinakailangan magbago. Pwede din na yung partner mo sinabi niya na ayaw niya nang ipagpatuloy ang relasyon at ikaw itong gusto mong ipilit na hindi, kaya pa nating ayusin to, ganyan. Yun yung positive side. Yun yung looking at the bright side. Which is a good thing. At yung partner mo maaaring Cancer, Scorpio, Pisces. Not necessarily yun yung mga signs. Pero merong isang, pwede din na nasa same-sex partnership ka. Parehas kayong babae. Pwedeng parehas din na lalaki. Siya ay very intuitive, very nurturing. Namimiss mo yung nurturing soul niya. Namimiss mo yung affection niya. Pero maaaring sa palagay niya, kinakailangan ng baguhin ng mga bagay-bagay, pwedeng siya yung umalis. Yung ginigrieve mo, pwedeng yung pag-alis niya, or yung ginigrieve mo ay pwede din na temporary break sa inyong dalawa. Maaaring naka-cool off kayo at hindi mo matanggap na iniwan ka, left out in the cold. Kaya maigting ang desire, kagustuhan ni Aries na pagtagumpayan itong ordeal na ito. At hindi ko alam specifically kung ano yung pinaplano mo, Aries, pero may pinaplano si Aries at alam niya kung paano pagtagumpayan ito. Ayoko magsabihin na mag-ingat ka, cross-watcher, kasi kilala mo si Aries. Kilala mo kung ano yung capacity niya kayang gawin. And I feel that kung siya man ay very fierce, dominant, matapang, confident, lahat na ng fire energy, yung weapon mo is your emotions. Sobrang emotionally stable ng partner mo, Aries. And I feel like ito ang weapon niya against you. So, maaaring man magtagumpay ka sa kung ano man yung binabalak mo, pero siya may pasensyosa, nurturing, empathetic, naiintindihan niya kung saan siya nanggagaling. Saan ka nanggagaling? Mature. Maaaring mas mature siya sa'yo. Tanggap niya na kung meron mang may pagbabago, tanggap niya na kung meron mang relasyon na hindi na katulad ng dati, tanggap niya ito at ready siya na tulungan ka na mag-move on o tulungan ka na magkapatawaran kayo o tulungan ng sarili niya na, ewan ko, tulungan ka na kayanin ang swerte mo, Aris. Kayanin mo ang hagupit ng breakup. Pwede din na yung iba sa inyo, very extreme to, pero pwede din na yung iba sa inyo, nakipag-break na sa inyo yung ex nyo, no? So, tinatry mo pang i-work out, hinahabol mo pa siya, pero nahanap niya na yung katapat niya. So, huli na ang lahat. Yung iba naman sa inyo, pwede din na energies could be interchangeable ha. So, pwede na kayo yung hinahabol, habol-haburin ka pa rin, Aries, kasi hindi kaya nung ex mo na wala ka sa buhay nila. So, gagawin nila everything in their power para ma-win back ka. Pwede din na yung ex na yun, sila yung nang iwan sa'yo, pero na-realize sila na hindi nila kaya na wala ka. Kaya gagawa sila ng paraan para i-win back ka. Maaring meron pang pangamba, may takot, meron pang hindi fully ma-execute. Siguro dahil sobrang lakas nung matapang si Aries, pero yung person mo
sobrang lakas niya in a sense na emotionally stable siya, emotionally intelligent siya, kayang-kaya niyang tiisin, hindi tiisin eh, kayang-kaya ka niya. Kaya niyang i-deal yung mga tantrums mo, kaya niyang i-deal yung mga drama mo, at kayang-kaya niyang, siguro mas matanda siya sa'yo, pwedeng ganun. Emotionally mature, mature na mature siya. Kaya siguro nami-miss mo yung nurturing niya na yon. Yun nga lang, alam mo, ito extreme pa, isa pang extreme na case. Pwedeng walang makarelate o pwedeng isa lang. Yung nakikita ko dito, pwede din na ah, yung best friend mo yung current niya na partner. Walang traiduran kasi alam mo sa sarili mo eh, na sila talaga yung bagay. Sila talaga yung match. Match sila ng utak, match sila ng energy, match sila ng maturity. So, maaaring yun yung ginigrieve mo. Pero nakafocus ka doon sa, siguro kung tinatry mo siyang i-win back, nakafocus ka doon sa yung friendship na lang. So, doon magtatagumpay ka doon, yung friendship na lang. Merong King of Cups dito. Sobrang lakas itong taong to. Pwedeng ito yung best friend mo. Pwedeng ito yung current partner na ng partner mo. Um, hinahayaan lang niya kung mag-uusap kayo nung ex mo, hinahayaan lang niya, nagpaparaya siya, on the sidelines lang siya. Pero once na may mangyari na hindi maganda, siya ang unang-unang magtatanggol dun sa naaapi. So, merong delay, may konting delay, merong konting, parang nag-hesitate ka pa siguro na gumawa ng move. On the flip side, meron ding isa pang scenario ako nakikita dito. Pwede na may dalawang tao, isang earth sign, isang water sign. Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Pwedeng dalawang tao ang interesado sa'yo. Kung single ka, applicable ka sa single. Pwede din sa newly single. Dalawang tao ang minamataan ka, interesado sa'yo. Pwedeng ini-stalk yung social media mo. Pero natatakot silang i-approach ka. Siguro na-intimidate sila sa'yo. Ah, or parang feeling nila you're this strong, independent person na hindi sila uubra. Pwedeng ganun. So, maraming magbabago this April sa'yo. Birthday month mo pa. Magbabago in a sense na, yun nga, pwedeng yung iba sa inyo from single, magiging in a relationship. Iba naman sa inyo from in a relationship, magiging single ulit. So, maraming surprise in a sense na, si Aris kasi, ikaw yung tipo na, kung ano yung, where you put your mind to, nagiging successful ka, action-oriented ka. Pero ang pitfalls nun, ang cons nun, na go, 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 push, push, push lang, very aggressive. Ang cons nun, hindi tayo nagkakaroon ng time para pag-isipan thoughtfully, mindfully, yung repercussions ng actions natin. So, maaring kung dati ay agresibo ka, go, go, go ka, yung change na sinasabi ko na maaaring mong bago this month is mas magiging ano ka na, patient, pag-iisipan mo mabuti bago ka gumawa ng aksyon, at change of mindset siguro. May takot ako na, may pangamba akong nakukuha. Yung aggressiveness na unang-unang card mo, I feel like nanggagaling yun dun sa pangamba na maiwan ka. Pangamba siguro yung iba sa inyo, takot maging single. So, very mahigpit ang kapit mo doon sa tao na mahal mo or tao na interesado ka. Pwedeng nireject ka na niya,
pero hindi ka susuko at nakafocus ka lang doon sa positive side. Merong magbabago, merong kailangan baguhin, pero ayaw mong baguhin. At merong mga enerhiya dito ng mga tao na nakapaligid sa'yo na this April ay kung ano man yung action or kilos na gagawin nila, um, maiimpluwensyahan nun kung paano mo tignan yung mga bagay-bagay. Disiplina, maaaring iwi-win back mo yung tao na gusto mo with discipline. Ipapractice mo ang disiplina at maaaring i-reassess mo kung ano yung mga bagay na natatakot kang gawin. Maaari din na mag-tune in ka sa emotions mo, i-channel mo yung energy ng emotional intelligence, hindi ka magpapadalos-dalos, paplanuhin mong mabuti. At maaari din same month na magkaroon ka ng epiphany kung paano gagawan o paano babaguhin yung mindset mo or way mo ng pag-approach dun sa taong mahal mo, ganun. Pero essentially may plano, you have every resource that you need to move forward. Pero isa pang interpretation sa card na to ay as above, so is below. Karma, law of karma. Kung ano man yung gagawin mo na maganda o hindi maganda, babalik yan sa'yo. So, ingat ka. Magiging successful ka when in terms sa pag-practice ng disiplina, magkakaroon ng konting delay o parang may tampo na magaganap dahil dahil iniwan ka or pwedeng yun na nga ni-reject ka or pwedeng sinabi sa'yo ng partner mo na parang this is the end of the line, kailangan na nating mag-part ways, kailangan na nating i-let go ang isa't isa, may tampo na mararanasan doon, pero yun nga, magpo-focus ka pa rin doon sa positive side. At i-channel mo ang iyong emotional intelligence pagdating sa isang may obsession may obsession na malakas dito. Somebody is so obsessed. It's either with you o ikaw sa ibang tao, and you will do everything in your power para makuha siya ulit. So, iwan ko na yun dun kasi parang paulit-ulit na ako. Kuha na lang tayo ng mensahe mula kay Universe. Mensahe mo para honor your body as a friend. Galaw-galaw ba daw baka ma-stroke? Anyway, listen to your body. If your body is telling you na magpahinga ka, pahinga ka muna, Aris. Huwag sugod ng sugod. Pwede din kasi na yung fears and obsession ay nanggagaling doon sa fact na stressed ka lang over a situation o wag mo sagarin. Wag mo sagarin yung sarili mo kasi maaring yun yung karma na sinasabi ko kanina, may balik. Kung halimbawa ito todo mo, ipupush mo, maaring ang balik nun sa'yo ay burnout ka at lalo kang mawawalan ng energy pa to move forward. So, maaaring ito din ay imbitasyon ng universe na go on a trip, nature trip, pwede din na exercise trip. Kung hindi ka active, baka ito ay imbitasyon sa'yo na get into fitness para clear ang mind mo at hindi ka malululong doon sa obsession and mag-take ng action towards that obsessive compulsive behavior. So, yun. The discipline is good and the willpower kasi parang destined for greatness talaga si Aries. Yun nga lang nga, minsan pag tinamaan ng pag-ibig, yun ang sampal sa mukha sa'yo ni universe na hindi lahat makukuha mo. So, yun. Iwan ko na yun doon, Ari. Salamat sa pagbisita. Like, share, and subscribe lang po. Sana makita ko kayo ulit next month. Ako po si A and see you soon. Bye!